Delikado tong nangyari kay Poy Eram. Nag-bounce ang ulo sa sahig. Another crazy game. Parehong ayaw patalo ng both teams sa Game 5 ng semis. Nagwala pa sa sideline si Coach Chot. Game 5 ng semifinals matchup sa pagitan ng Rain or Shine Elasto Painters at TNT Tropang Giga. Isang panalo na lang nga ang TNT para sa kanilang inaasam na pagbabalik sa finals. Pero looking forward nga itong Rain or Shine na makabounce back sa game na ito at pahabain pa ang series. Naging mainit nga sa opensa ang import ng Rain or Shine sa opening quarter. Sa kanyang 11 first quarter points, nag-capitalize nga siya sa loob ng paint kung saan wala ngang kayang tumapat sa kanyang tangkad. Kaya hirap din nga ang TNT na depensahan si Thompson sa ilalim. Unlike sa kanilang huling laro ay naging solid din nga ang suporta sa opensa ng mga locals ng Ross. Step up nga dyan sina Felix Lemeti, Adrian Ocom at Kaylan Chongson. Sa kabila naman nga ay pinapangunahan ni Ronday Hollis Jefferson ang kanilang opensa na nakapagtala din ng 11 points this quarter. Naging on point nga ang kanyang mid-range shooting at maganda din nga ang pinakita ni Calvin Oftana na umambag naman ng 7 points. Natawagan pa ng technical si Coach Chot matapos itong mag-wild sa sideline. Nirereklamo nga niya ang hindi pagtawag ng travel kay Chongson. Nagkaroon nga ng run ng TNT sa late minutes at biglang bagal naman nga sa opensa ang Ross. Kaya makakapagpabaon pa nga ng isang puntos na kalamangan ng Tropang Giga after ng opening frame sa score na 28-27. Second quarter ay dikdikan pa rin nga ang laban. Madalas nga ang deadlock at lead changes this quarter. Step up na din nga sa opensa ng TNT si Ray ng Batak at Kimaurin. Patuloy naman nga ang pagpuntos ni Ronday Hollis Jefferson. Kaya biglang nagkaroon nga ng 7-point lead ang TNT sa late minutes. Pero agad nga nagkaroon ng counter run ng Rain or Shine. Bigla nga nagparamdam sa opensa si Sean Aldefonso. Humaang time pa sa harap ng depensa ni Oftana. Baba na lang nga sa isang puntos ang kanilang hinahabol. Nabutatapan ni Aldefonso si Poy Eram sa ilalim. Grabing energy nga binibigay niya this quarter. Nakuha na din nga ng Ross ang kalamangan matapos ang and one play ni Deon Thompson. Hinararo lang nga niya dyan ang depensa ni Ronday na meron ng 3 fouls sa game. Lamang na nga ng 2 puntos ang Ross going to the halftime break sa score na 46-44. Third quarter ay naging maganda nga ang simula offensively ng Rain or Shine sa kanilang 5-0 start. Lamang na nga ng 7 points ang Ross after ng 3-point shot ni Adrian Ocom. Pero bumawi naman nga si RSJ sa kabila sa kanyang napakahirap na hang time move. Pero in control na nga sa game itong Rain or Shine kung saan patuloy nga pagpuntos ni Deon Thompson. Umabot na nga sa double digit ang kanilang lamang matapos ang basket ni Santillan. Delikado naman itong pagbagsak ni Poy Eram. Nag-bounce nga sa sahig ang kanyang ulo kaya tagal ngang hindi nakatayo sa Eram at iniinda ang sakit sa may bandang likod ng kanyang ulo. Dahil nga dyan ay nilabas muna siya sa game. Under 5 minutes ay nagkaroon nga ng run ng TNT kung saan ay ibaba nga nila sa 2 puntos ang lamang ng Rain or Shine. Naging agresibo na nga ulit sa opensa si Ronday Hollis Jefferson. Tuluyan na nga na ibaba sa 1 puntos ng TNT ang lamang ng Rain or Shine after ng third frame sa score na 67-66. Fourth quarter ay dikdikan na nga ulit ang labanan ng 2 kupunan. Palitan na nga ulit ng baskets kung saan hindi nga nagkakalayo ang score ng both teams sa early minutes. Halfway mark ay unti-unti nga nagkakaroon ng momentum ang TNT. Hype na nga itong si Ray ng Batak after ng kanyang basket sa transition para bigyan ng 3 puntos na kalamangan ng kanyang kupunan. Big slam dunk para kay Ronday na nagmula ulit sa turnover ng Rain or Shine. Sa late minutes ay step up na din nga sa opensa ng TNT si Kelly Williams na nagkaroon ng big baskets. Well, hindi na nga nagkaroon pa ng big time run ng Ross sa late seconds kaya sa huli nga ay panalo sa game na ito ang TNT para mag-advance sa finals.